Napakapalad ho natin mga kapatid. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa kabila ng lahat. Amen? Sabi, madalas ho tayo magkulang, magkasala sa kanyang harapan. But then, sabi si Lord, always nandyan. Sabi, naghihintay, binibigyan tayo ng pagkakataon para maitama yung mga dapat itama, ituwid yung mga dapat ituwid. Amen po ba? Kaya, pasalamatan nyo ho ang Diyos sa buhay nyo. Kasi ho, sabi, kung hindi dahil sa Diyos, baka ho, wala na ho tayo dito ngayon. Amen po. Siya'y nagbibigay palagi ng chance sa bawat isa. Amen po ba? Gusto ko lang ituloy yung binasa ni Pastora kanina. Ganda ho ng verse na yon. Sa Ephesians 4, verse 26. Sabi dito, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaang lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Amen? Ito po, sulat po ni Apostol Paul para sa mga taga-Efeso. Amen? Sabi sa verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Amen? Kasi ho, kapag tayo ho ay, sabi nga, nagpadala sa bugso ng damdamin. Sabi nga ho natin dito, yung turo ho dito sa church. Listen po, church. Yung turo ho natin dito, biblically naman ho, sabi nga ho is, walang way si Satan para tayo guluhin. Amen? Paano po siya nagkakaroon ng way? O paano siya nagkakaroon ng butas para ho tayo'y guluhin? Para ho tayo'y sirain? Kapag humahantong na tayo sa decision making, kunyari nga yung sabi, nakinig tayo sa bugso ng damdamin, nagalit tayo, dun ho pumapasok ang kaaway. Pero kung hindi nyo ho pakikinggan yung bugso ng damdamin at makikinig kayo sa tinig ng Diyos, sabi ho, wala hong butas na makikita sa Satan, hindi ho siya makakapasok. Amen? So, sabi kung bakit ho tayo nalulugmok, kung bakit ho tayo naguguluhan, nahihirapan, kasi ho dahil din kasalanan din ho natin, binigyan natin ng way si Satan para tayo'y guluhin. Amen po ba? So, malinaw ho, palagi hong sinasabi ng Biblia, nasabi palagi niyong pakinggan ang tinig ng Diyos. Para sabi, kapag dumating ho kayo sa point ng buhay nyo, o buhay natin, nasabi meron tayong pinagdadaanan na hindi maganda, hindi natin gusto, sabi na pagtatagumpayan natin kasi nga ho, yung tinig ng Diyos ang pinakinggan natin. Men, hindi tayo nakinig sa bugso ng damdamin. Kasi ho, palagi naman ho na babanggit dito sa church, o sa palpito, na yung puso ay mahina. Wicked heart nga daw po eh. Sabi, kung makikinig ka sa damdamin mo, sabi, wala na, mahuhulog ka talaga. Ito, kaya ano to, galing ho sa sariling karanasan. Yan. Kasi minsan, tayo, assuming. Yan. Nadali si Kuya AJ. Yeah. Alam mo yun, yung konting word lang na marinig mo or tas parang inako mo na gano'n. Hindi naman pala para sa'yo, pero dahil nabasa mo nga, tapos kumurot ka agad sa puso mo, pinakinggan mo yung heart mo, na hindi mo pa inaalam kung ano talaga yung totoong dahilan, ng tendency, ikaw, nalungkot ka, di ba? Nalungkot tayo agad. Kasi inangkin natin, hindi naman pala para sa atin. Yun. Ganun ho tayo minsan. Madalas, pinapakinggan natin yung puso natin kagad eh. And, may marinig lang tayo na konti, tapos pag narinig natin, sabi, dadamdamin agad natin, hindi muna natin inaalam kung ano ba talaga yung totoong dahilan. Men, doon tayo mahina doon tayo tinitira ng kaaway. Kaya sabi nga ho, sabi din ng Biblia, palagi nating i-guard yung ating mga puso. Amen po ba? Para sabi, hindi siya magkaroon ng way para tayo sirain. Tuloy natin yung basa, sabi po dito, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Verse 29, huwag kayong magsalita ng masama, kundi iyong makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging pakipakinabang sa nakaririnig. So, pinag-iingat din ho tayo sa pananalita. Amen? Nasabi, kung tayo po'y magsasuggest or magsasalita sa ating mga kapatid, pero hindi naman makakatulong,
mas mabuti hong siper na lang natin yung mouth natin. Amen? Manalangin na lang ho tayo, mas makakatulong pa ho tayo. Pero sabi ko, makakatulong naman yung ating payo sa ating mga kapatiran o sa bawat isa ho sa atin, very good ho yun. Amen? Mabuti ho yun. Tayo ho magbe-benefit lahat ho nun. Amen? Sabi ho dito sa verse 30, yan. Huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos. At siya'y ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. The church, sabi ho ng Biblia, huwag daw ho natin bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu Santo. Alam naman na ho natin siguro kung bakit ho nalulungkot ang banal na Espiritu Santo. Siyempre ho, sa mga maling gawa natin sa buhay, maling desisyon. Amen? Sa ganong way ho, sabi, nabibigyan ho natin siya ng kalungkutan. Sabi, para hindi natin siya mabigyan ng kalungkutan, ano daw ho yung dapat gawin? Sabi, gawin ang mabuti. Gawin ang tama. Amen? Pag may udyok po sa inyo ang banal na Espiritu o ang Diyos, na kung ano yung dapat gawin, kung ano yung tamang gawin, sabi, gawin na ninyo, wag na ho tayong magdalawang isip. Amen? Kasi sometimes may sinasabi na yung Diyos sa atin, may tinuturo na siya sa atin, but then sabi, tayo po yung matigas. Amen? Sabi, yung katigasan ng ating mga puso, hindi natin siya pinapakinggan. Mas sinusunod natin kung ano yung nararamdaman natin o kung ano yung gusto lang natin. Amen? Sabi daw ho, pag gano'n, nabibigyan ho natin ng kalungkutan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Sabi sa verse 31, alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masamang hangarin. So, tanggalin daw ho natin lahat yun, mga church. Sa verse 32, sa halip, ayan, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen? So, ano daw ho yung dapat gawin? Sabi, kalimutan yung mga masamang bagay, huwag gawin yung mga maling bagay, at sabi, maging mapagpatawad sa bawat isa. Sabi nga ho ng Biblia, church. Hello? Yan. Hello, church. Yan. Sabi nga ho ng Biblia, church. Sabi yung pagkakasala or yung paggawa ng hindi mabuti, sabi, dumarating talaga sa point yun. Sabi ng Bible ho yun. Biblical ho yun, church, ha? Sabi ho, walang perfectong tao. Sabi, dumarating sa buhay ng isang tao, yung siya ay magkakamali at magkakamali ho talaga. Kasama ho sa cycle ng buhay natin yun. Sabi, dumarating yung time na matitisod ka talaga, magkakamali ka talaga. Pero sabi, ang hindi okay is yung manatili tayo dun sa kasalanan, dun sa maling nagawa natin. Sabi, pag nagkamali, anong gagawin daw? Pag nagkamali, itama. Pag nadapa ka, bumangon. Amen po ba? Yun dapat yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Yun po yung tinuturo ng Biblia sa atin, mga kapatid. At alam ko ho, paulit-ulit na ho natin itong naririnig. Amen? Sabi nga natin, hindi ba tayo nagsasawa? Paulit-ulit na tayong naririnig. Nasabi nga, nasasabihan pa tayo minsan redundant na. Paulit-ulit daw, kaya lang naman ho tayo nagiging redundant kasi tayo din naman yung may kasalanan. Sabi, paulit-ulit na natin narinig. Bakit hindi pa rin natin magawa? Bakit hindi pa rin natin matutunan? Amen po ba? So, yun po yun, mga kapatid. Sa buhay bilang Kristiyano, sabi ho, marami pa ho tayong pagdadaanan. Ito hong mga nangyayari ho sa atin, slight pa lang po ito. Meron pang mas mabibigat. Meron pa yung mga hindi natin inaasahan. Sabi nga ng Biblia, may maranasan kayo na hindi pa nararanasan nung unang panahon. Sabi, yun yung abangan natin, mga kapatid. Kung dito pa lang, susuko na tayo sa mga ganitong pasanin pa lang, ganitong problema ng buhay, hindi ho tayo tatagal sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi ho pinangako ng Diyos na palaging okay ho tayo kapag tayo yung nasa panig niya. Ang pangako ho ng Diyos, palagi niya tayong sasamahan
kahit saan man tayo naroroon. Ano man yung pinagdadaanan natin. Amen po ba, church? Kaya nga ngayong araw pong ito, church, may nakaalala pa ho ba sa pinag-aralan natin noong nakaraan, Matthew 18? Ayan. Naalala nyo pa ho ba kung ano yung turo ng Matthew 18? Kung ano ho yung turo ni Jesus? Amen? Kasi ho, napakalaki ho ng part ng Matthew 18 sa susunod nating topic, which is Matthew 19. Amen? Kumbaga si Jesus, nagturo siya sa Matthew 18 kung ano yung mga dapat gawin. Kung ano ka dapat bilang isang Kristiyano. Then, sa Matthew 19, parang doon na nagbigay ng example si Jesus. O yung mga, ano ba tawag doon? Situation. Doon nagbigay ng situation si Jesus. Nasabi kung paano mo i-apply yung mga tinuro niya sa Matthew 18 sa Matthew 19. Kaya ho, dapat nagbabasa ho tayo ng Biblia. Sabi, hindi ho, porket naipangaral na, okay na, o nakinig tayo, okay na. Dapat ho, inuulit ho natin. Kasi napakalaki, hindi po pwedeng laktaw-laktaw eh. Kailangan ho, sunod-sunod para maintindihan po natin kung ano yung tinuturo ni Jesus. Amen po ba? Kaya gusto ko punta ho tayo sa Matthew 19. Yan, para mas maintindihan, maunawaan ho natin. I-ready ho natin ang ating mga puso. Buksan ang mga pandinig. Ating mga mata sa pakikinig. Samahan ho tayo ng Diyos. Nawa, maintindihan, maunawaan ho natin ng pare-pareho kung ano ho yung gusto niyang ipabatid ho sa atin. Amen po? Sabi ho sa verse 19, yan. Punta tayo sa verse 19. Chapter 19, verse 1. Yan, basahin po natin ha. Pagkatapos daw nung part doon sa Matthew 18, di ba? Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa lalawigan ng Judea sa kabila ng ilog ng Jordan. Sa verse 2, maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya sila sa kanilang mga sakit. Verse 3, may mga Pariseyong pumunta sa kanya para hanapan siya ng butas. Kaya nagtanong sila, pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan? So ayan na naman ho yung mga Pariseo. Naghahanap na naman ho sila ng butas sa ating Panginoon. Amen? Sabi yan, yung tanong ho nila, ano yung question nila kay Jesus? Sabi, pinapayagan ba ng Diyos na hiwalayan ng lalaki ang asawa niyang babae? Yun po yung tanong nila kay Jesus. Sumagot ho si Jesus sa verse 4, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na sa simula pa lang nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. So yun ho yung sagot ni Jesus. Sa verse 5, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Sa verse 6, hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. So ano daw po yung church? Ano daw po yung sagot ni Jesus sa tanong ng mga Pariseo? Sabi ng mga Pariseo, pinapayagan po ba ng Panginoon na hiwalayan ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae? So, ang sagot ni Jesus, binatuho sila ng verse. Di ba? Sa Genesis. Makikita ho natin sa Genesis. Nasabi, sa simula pa lang, amen? Sabi, nilikha ng Diyos ang tao sa lalaki at babae. At sabi ng ating Panginoong Hesus, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina para makisama doon sa babae. At kapag sila'y binasbasan na ng Diyos, sila po ay iisa na, hindi na dalawa. Kumbaga, iisa na, one in na sila. So sabi, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Yun po yung sagot ni Jesus. Yun yung response niya sa tanong ng mga Pariseo. Sa verse 7, nagtanong uli ang mga Pariseo. Yan. Nagtanong uli sila. Sabi ho dito,
Pero bakit sinabi ni Moises na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya basta bigyan niya ito ng kasulatan ng paghiwalay? Yun, mababasa ho natin yun sa Deuteronomy 24 verse 1. Gumawa ho ng kautusan si Moises. Actually, hindi siya kautusan ano siya? Parang rules, regulation ho. Sa paghiwalay o about sa divorce. Sabi, pinayagan daw, bakit daw si Moises pinayagan na magkaroon ng divorce o paghihiwalay? Amen? Kung ang sinasabi naman ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng pinag-isa ng Diyos. So ano ho yung sagot ni Jesus? Sa verse 8, sumagot si Jesus sa kanila, yan. Pinahintulutan ito ni Moises sa inyo dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Amen? Ngunit hindi iyan ang layunin ng Diyos simula sa simula. Amen po ba? Bakit daw pinahintulutan ni Moises, mga kapatid? Yung pagdidivorce o yung paghihiwalay? Sabi ho, dahil daw po sa katigasan ng ulo. Pero sa English ho, sabi ho, dahil Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wife because your hearts were hard. Kumbaga, matitigas daw yung puso nating mga tao. Kaya daw ho pinayagan ni Moises na magkaroon ho ng divorce. Amen? So dito ho, mga kapatid, para mas maunawaan ho natin, kung ano ho ba yung ibig sabihin ng matigas na puso, kailangan ho, bumalik ho tayo sa simula. Ano ba yung pamumuhay nila? Ito ho, sa Old Testament ho, bago ho ibaba yung mga kautusan, bago ho, hindi pa nga ho buhay si Moises, meron na ho mga paghihiwalay Men? May mga naghihiwalay na ng asawa, wala pa hong kautusan. May mga ganung pangyayari na. Now, nung dumating ho si Moses, mga kapatid, sabi, kaya niya pinahintulutan daw dahil sa katigasan ng ating mga puso. Totoo naman ho, tayo po minsan nagde-decide tayo nang naayon lang sa sarili nating nararamdaman. Diba? Sabi nga ho, dala ng bugso ng damdamin, may mga ganun ho, diba? So that time ho, nangyayari din ho yun mga kapatid. Nangyayari yun, sabi nga ho, yung parang kahit wala namang gaanong dahilan, hihiwalayan, iiwan na lang niya yung kanyang asawa o palalayasin niya na lang ng basta-basta dahil gusto niya lang. Men, bakit dahil gusto niya lang? Minsan ho, may mga ganito, dahil gusto niya na magpalit na ng ibang asawa. May mga ganong ano po tawag doon? Desire. May mga ganong desire ho nung unang panahon. Dahil nagsawa na siya sa asawa niya, ayaw niya na sa asawa niya, mabunganga, o kung ano-ano pa yung ginagawa, iiwan niya na lang. Ganon ho dati, nung wala pa hong kautusan. Amen? Kaya ho, dahil sa katigasan daw ng ating puso, pinahintulutan ni Moses. Amen? Sabi, ano pong dahilan ni Moses? Bakit niya pinahintulutan? Amen? Kasi nga daw ho, para pigilan ho yung mas malawak o yung mas malaking magiging pinsala sa bawat isa ho. Amen? Yung pinipigilan ho ni Moises yung pang-aabuso sa mga babae o sa mga asawa na sabi, wala namang sapat na dahilan. Bakit mo siya hihiwalayan? Yun po yung ginawa ni Moses, kaya ho, gumawa siya ng rules or regulation nung unang panahon. Para ho sabi, hindi maabuso yung word na paghihiwalay o yung mga tao na sabi, wala namang sapat na dahilan para hiwalayan. Bakit hihiwalayan mo? Amen? Sabi, nagbubunga nga lang naman si Mrs., bakit hihiwalayan mo? Amen? Diba? Narindi lang pala sa bunganga, hihiwalayan na. Amen? Hindi ho ganun. Kasi ho, church, ito po makinig ko kayo mabuti. Sa una pa lang ho, sino ho yung mga nakaranas na ho ng ikasal? Di ba ho, kapag ikakasal ho tayo, tinatanong ho tayo kung ready na ho ba tayo? Amen? Meron pa nga ho tayo mga sumpakan may vows. Nasabi, sa hirap at sa ginhawa, mamahalin mo ang iyong asawa. Pero nung nandun ka na sa part, sabi na hindi ka lang sa bunganga ng asawa mo. Gusto nang hiwalayan. Amen? May nakita ka lang na hindi maganda sa asawa mo. Gusto mo nang hiwalayan. Pero nangako ho tayo sa Diyos. Diba? Sa harapan ng Diyos,
nasabi sa hirap at ginhawa, tayo ay magsasama. Amen? So, hindi palaging sa kasiyahan lang, hindi palaging sa mabuti lang. Amen? Kailangan, sabi yung mga bagay na hindi natin kaya, kaya nga sabi pinag-isa. Amen? Kasi kung yung hindi kaya ng isa, yung isa makakatulong. Amen? Kaya nga pinag-isa ho tayo, mga kapatid. Sabi ho, ang tao ho ay may kanya-kanyang kahinaan. Kung yung partner natin mahina sa ganitong side, ikaw ay malakas sa ganong side, sabi nagiging balance ho. Amen? Napagtatagumpayan, natuturuan ho natin yung bawat isa. Yun po yung kahalagahan ho, o yung kahalagahan ho ng pagiging mag-isa sa harapan ng Diyos o mag-asawa. Kaya nga ho, tinatanong ho pa tayo, pag, di ba? O sino ang tututol? Amen? Pag ikakasal, di ba? May ganun pa eh. Sino ang tututol? Kasi ho, kapag once na tayo ho ay naikasal na, nabasbasan na ng Diyos, sabi yun yung sinasabing hindi na pwedeng paghiwalayin ng tao yung pinag-isa na ng Diyos. Kaya nga ho, bago tayo basbasan o i-bless kung sino man yung makakasal sa atin, tinatanong ho, sino ang tututol? Amen? Kasi ho, hindi ho biro ho yung marriage. Sagrado ho yun, banal ho yun mga kapatid. Meron po tayong sumpaan sa partner natin. Hindi lang sa partner natin, maging sa ating Panginoon. Amen? Nasabi, aalagaan, amen, mamahalin natin yung ating asawa. So dito ho pinapakita ho ng ating Panginoong Hesus kung gaano kahalaga ho yung marriage. Kaya ho sa mga mag-asawa dyan, mga kapatid, mag-isip ho muna tayo ng mabuti. Amen? Hindi ho basta-basta ho yung pag-aasawa. May binitawan tayong sumpaan. Alam natin, mga kapatid, nasabi, pag ikaw hindi tumupad sa iyong sinumpaan, ikaw ay nagkasala. Amen po ba? Ang masakit nun, hindi ka lang sa iyong asawa sumumpa, pati sa Diyos. Yun yung mahirap. Wala ho tayong kawala. Kaya sabi, bago tayo pumasok sa sitwasyon na ganito, yung buhay mag-asawa, kaya nga paulit-ulit pinapaalala dito, lalo ni Pastora, kung hindi ka pa okay, hindi mo pa kayang mag-commit, huwag ka na munang pumasok doon sa relasyon. Amen? Lalo na sa mga dalaga at binata pa. Amen? Sabi ni Pastora, huwag niyo na munang pasukin. Kasi hindi ho biro yung buhay na mag-asawa. Ano po yun? Sagrado, banal. Talagang pinapahalagahan ho yun ng Diyos. Sa sobrang halaga nga ho, hindi ho pwedeng paghiwalayin ng tao yung pinagsama ng Diyos. Ganon siya kabanal. Ganon siya kasagrado. Kaya sa atin ho, sabi kung hindi ka pa sure, sabi wag mo i-live in. Sa panahon natin ngayon, sabi hindi pa daw sila sure pero ang dami ng anak. Hindi ka pa sure sa lagay na yan ha, kapatid. Ang dami mo ng anak, hindi ka pa rin sure hanggang ngayon. Oh, shout out po sa ate ko. Ayan. Mahal kita kaya gusto kong ha? Wala. Sayang. Yan, dalawang ate ko, shoutout sa inyo kung nanonood po kayo, ha? Yan, mahal po kayo, kaya gusto kong ipahatid o ipabatid sa inyo ito. Dalawa lang. Yun ho mga kapatid Sabi ho, yung buhay mag-asawa is napakasagrado ho noon. Sabi kung hindi ka pa ready, huwag mong pasukin. Pero ngayon nagkaanak ka na, may anak ka na, alam mo na ho dapat kung anong dapat mong gawin. Amen? Sabi, wala na ho tayo doon sa stage na sinusure mo pa yung sarili mo. Nagkaanak ka na nga, hindi ka pa rin sure, di ba? So, ano pang natin? Ano pang may sasagot natin sa Panginoon? Wala ho Wala ho tayong ligtas. Sabi nga ho, corner ka Corner ho tayo ng Diyos. Amen? Kung hindi pa kaya, huwag na muna mag-commit sa relasyon. Amen? Yun lang ho yun, mga kapatid. Ay sabi, balik po tayo dito sa verse 7. Yung nagtanong ho yung mga Pariseo. Ay, bakit sinasabi ni Moises na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya? Basta bigyan niya ito ng kasulatan. Ano daw yung sagot ni Jesus sa verse 8? Sabi, sumagot si Jesus sa kanila, ipinahintulot ito ni Moises sa inyo dahil sa katigasan ng ulo ninyo o dahil sa matigas ng inyong puso
Ngunit hindi iyan ang layunin ng Diyos simula sa simula. Simula pa ng simula. So, malinaw ho church, yung sa answer ni Jesus sa tanong nila. Kung pagbabasihan ho, kung tatanungin natin ang Diyos, hindi ho maaaring paghiwalayin ng tao ang pinag-isa ng Diyos. Amen? Sabi, kaya lang ho nagkaroon ng divorce, mga ganon, is dahil din ho sa katigasan ng ating mga puso. Amen? Pagdating sa verse 9, yan. Dito ho, marami ho naguguluhan dito. Kaya sinabi ko sa inyo, yan sabi ni Jesus, kaya sinasabi ko sa inyo, kung hihiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan, maliban sa sexual na immoralidad, at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalunya. At ang nag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. So ito, napakalaking question ho ito. Kahit ako ho, nung mga nakaraan ho. Paulit-ulit namin siyang binabalikan dahil dun sa word na sexual na immoralidad, maliban. May ano kasi, parang exemption. Sabi, kung hiwalayin mo ang iyong asawa sa kahit ng anong dahilan, maliban sa sexual na immoralidad, sabi, ikaw ay nagkasala ng pangangalunya. So, hindi ho ibig sabihin, church, ito, listen na. Dito ho kasi nagkakaroon ho tayo ng problema sa pagbabasa. Sabi sa reading comprehension nga daw. Yung sa verse 9 sabi, kaya sinasabi ko sa inyo, kinote lang din ho ni Jesus yung talata ni Moises o yung sinabi ni Moises do sa chapter sa Deuteronomy 24. Sabi niya dito, sinasabi ko sa inyo, kung hihiwalayin ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan maliban sa sexual na immoralidad, at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalunya. At ang nag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. So, doon tayo sa question na yun sa maliban sa sexual na immoralidad. So, pag sinabi hubang maliban or exception, pwede mo nang hiwalayan ang iyong asawa. Pero ito pa lang ho yung pinakamababaw or pinakamalinaw na sagot. Hindi ho porket sinabi ni Jesus na maliban sa sexual na immoralidad is sang-ayon na si Jesus. Kasi unang-una sa lahat, bago niya binitawan yung salitang to, ano yung una niyang binitawang salita? Hindi pwedeng paghiwalayin ng tao ang pinag-isa ng Diyos. So yun po, pinakamalinaw na ho yun. Na hindi porket sinabi ni Jesus na may exemption o maliban, is sang-ayon na siya. Kasi nga ho, sa una pa lang binitawan niya na yun na hindi pwede. Amen? So wala na ho dapat tayong question yun eh. Pero marami pa rin nag-aas. Bakit binitawan ni Jesus yung word na yun? Maliban. And doon din ako nalito eh. Tanong ako kay kuya. Nagas ako syempre. Hindi ko rin maintindihan, hindi ko rin maunawaan. Para sa yung word na maliban, yung exemption. Amen? O bawal naman pala hiwalayan. Amen? Now, sabi ho dito, tayo muna natin. Saan ako? Yun. Sa verse 9. Sabi dito, sabi, maliban sa sexual na immoralidad. Ano ho yung reason bakit may word na gano'n? Pero pag binasa ho natin siya sa Mark, kasi sa Mark mababasa din ho natin siya, wala hong kinote si Mark doon na maliban. But then, sinasabi natin sa Matthew, sabi nga, dito yung pinaka-kompleto eh. Siya yung kasama ni Jesus mismo. Kumbaga, nung nangangaral si Jesus, kasama niya mismo on the spot siya nagsusulat. Sinusulat niya kung ano yung mga naririnig o na ano. Sabi dito, maliban sa immoralidad. Ano kung ba yung sexual na immoralidad? Bakit binigay ni Jesus yung sabi, yung exemption o maliban? Ano po ba yung pagkakaunawa natin sa sexual na immoralidad? Amen? Ang unang papasok sa isipan natin, mga kapatid, is yung pakikipag-asawa sa hindi mo asawa. Amen po ba? Yun ho yung unang pumapasok sa atin eh. Pakikipagrelasyon sa hindi mo naman asawa. But then, yung
word na sexual na immoralidad is napakalawak po nun. Malaki ho siya. Hindi ho siya nag-i-stay lang dun sa isang ano na yon, sentence. Sabi ho dito, ang ibig sabihin ho ng sexual na immoralidad, sabi ho, from the Greek word, original word, sabi, porneia. Porneia, na ibig sabihin ng porneia, ito po yung ibig sabihin niya. Sabi, pakikiapid ng hindi kasal. So, yung nagsasama kayo, live-in, hindi kayo kasal, pero nagtatali kayo or make love, sabi, yun po ay kasalanan. Kabilang ho siya sa sexual na immoralidad. Ano pa daw ho? Sabi, pangangalunya or adultery, o yun nga, yung pakikipagrelasyon sa asawa ng iba o sa hindi mo asawa. Ano pa yung iba? Prostitution o yung pagbebenta ng aliw. Amen? Yung makikita ho natin sa mga bar ngayon, sa panahon natin ngayon, yung nagbebenta ng aliw, nagbebenta ng sariling katawan. Sabi, kasama ho siya sa word na sexual immorality. Ano pa? Incest, o yung pakikipagrelasyon sa mga relatives ho natin. Like pinsan, kapatid, tiyuhin o tita, mga ganon. Yung about, yung relatives natin. Kasama din ho yun sa word na sexual immorality. Ano pa? Homosexual. Ano ba ibig sabihin ng homosexual? Sabi yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, binabawal din ho ng Diyos pala yun. Amen? Sabi, kasama din siya sa word na sexual immorality. At iba pang sexual na gawain na labas sa itinatag ng Diyos na kasal. So, yun po yung sakop ng word na sexual immoralities. Napakalawak po, mga kapatid. Hindi lang po siya basta yung pakikiapid o pakikipagrelasyon sa hindi mo asawa. Dami po niyang napakalawak po niya. Kaya ho, pagdating mo sa Biblia, napakibigat ho ng kasalanan na sexual immorality. Mabigat ho sa harapan ng Panginoon ho yun. Kapag nagkasala ho tayo. Kaya nga ho, ibinigay ni Jesus or nag-add si Jesus na maliban sa sexual na immoralidad. Kasi pwede hong magbago ang lahat pagdating ho doon sa kasalanan na yon. Amen? But then, hindi nilagyan ni Jesus ng word na maliban sa sexual na immoralidad, pwede mo na siyang hiwalayan. Hindi niya ho tahasang sinabi na pwede nating hiwalayan. Kundi, ipinakita niya lang na kung gaano kabigat ho yung kasalanan ito. But then, sa kabila ng kabigatan ng kasalanan ito ho yung pinapakita or pinopoint out ni Jesus. Kahit na ganito kabigat yung kasalanan na ito, pwede pa ring bigyan ng pagkakataon or ng chance kung sino man yung nakagawa ng kasalanan na yun. Amen po ba? Punta ho tayo sa Book of Hosea. Yan. Dito ho, mas maintindihan natin kung gaano kagrabe ang Diyos. Yung pag-unawa, yung pagmamahal niya sa atin. Si Prophet Hosea ho, at yung kanyang asawa na si Gomer. Ano ba yung bigkas nun? Gomer? Homer? Gomer? Yeah? Ano yung utos ng Diyos kay Prophet Hosea? Yan. Sabi ng Diyos kay Prophet Hosea, pakasalan mo yung babaeng kung kani-kanino sumasama o yung prostitute. Men, saan ba natin mababasa yun? Punta nga tayo, kuya. Hosea 3. Punta tayo sa Hosea 3. Hosea 3 verse 1 kaya. Yan. Sabi ng Panginoon sa akin, yan, si Hosea po ito umalis ka at ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa, kahit na nangangalunya siya. Mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel. Kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos
at gustong maghandog sa kanila ng mga tinapay na may mga pasas. So yung utos ni Lord, ano daw yung utos? Sabi yung asawa ni Hosea, nag-commit ng kasalanan na sabi sexual immorality, which is napakabigat sa harapan ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, puntahan mo at ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Sabi, ibigin mo daw siya muli, mahalin mo. Sabi pa, meron pa nga ho dyan na pakasalan mo. Hindi ko lang alam kung saan part, pero nandyan ho yun. Na sinabi ho ng Diyos kay Hosea, napakasalan mo yung babaeng prostitute. Tayo, kaya ho ba natin yung church? Dito ho sa Matthew 19, sinusubok ho kung gaano ho tayo, kung ano ho yung puso natin sa harapan ng Diyos. Kung paano tayo magre-react sa ganitong kabigat na sitwasyon. Alam niyo ho kung bakit binanggit ni Jesus dito yung sexual na immoralidad o porneia? Hindi ho para sumang-ayon siya sa diborsyo. Kundi nagbigay ho siya ng isang mabigat na sitwasyon para tignan ho kung ano ho yung reaksyon natin. Diba, sabi ho natin, sabi ho ng Biblia, ang Diyos po ay nakatingin sa puso. Now, ngayon, ano ho yung magiging reaksyon natin? So, parang hindi pwede yun Sa isip-isip pa lang ho natin. Ano yun? Nagloko na nga, tapos patatawarin ko pa. May mga ganun ho tayo Diba, hindi ko kaya yung ginawa niya sa akin. Niloko niya ako. Hindi pa ba ako sapat para sa kanya? May mga ganun ho tayo, mga kapatid. Di ba? Sa isip ho natin yon, sa puso ho natin yon. But then, sabi nga, hindi ho tayo makakatakas sa mata ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung iniisip at laman ng puso. Kaya nga ho, nagbigay ho siya ng napakabigat na example. But then, sabi, kahit nasa ganitong kabigat na sitwasyon, sabi, mas piliin pa rin natin na manaig yung pag-ibig kagaya ni Lord o kagaya ni Jesus. Sabi nga katulad ng pagmamahal ko sa mga mamayan ng Israel. Kahit na sumasamba sila sa iba't ibang mga Diyos. Grabe ho yung pagkukulang ho natin sa Diyos. Kung alam lang ho natin. Grabe ho yung pagkakasala natin sa harapan ng Diyos. But then sabi, mas nananaig yung pagmamahal ng Diyos atin. Pinipili niyang bigyan tayo ng pagkakataon para makabalik. Now, nabanggit ho natin kanina na napakalaking part ng Matthew 18 dito sa Matthew 19. Dito ho papasok yung turo sa Matthew 18 na sabi, ilang beses ka dapat magpatawad. How many times? Ilang beses ka dapat magpatawad? 7 times? 7 or sabi, walang hanggan. Now sabi, pag nandito ka ngayon sa sitwasyon na ganito, sabi na, commit ng adultery or sexual immorality ang iyong partner, ano ho yung dapat mong gawin? Dapat bang hiwalayan na kagad? No. Ano ho yung turo sa Matthew 18? Yung about sa kapatiran. Ay, pag nagkasala ang iyong kapatid sa iyo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Now, pag nakausap mo siya ng sarilinan at naibalik mo siya sa harapan ng Diyos, ano sabi? Sabi, matutuwa ang Diyos at kapurihan niyon sa Kanya. Amen. Pero sabi, kung hindi sumunod o hindi mo siya nadala sa unang usapan, magdala ka ng kasama para kausapin siyang muli. At pag ayaw niya pa rin tanggapin or pakinggan yung pakiusap nyo, isama mo yung buong kongregasyon, buong church. So, dito ho pumapasok, mga kapatid. Hindi ho basta hiwalay kagad. Diba?
Hindi ko gusto yung ginawa niya. May asawa na siya pero naghahanap pa rin ng iba. Again, remind uli ng Bible. Sabi uli sa Matthew 18, sa bagay, dumarating naman talaga yung panahon na ang tao ay nagkakasala. Amen po ba? So, natural ho na magkasala ho tayo bilang tao. Kasi nga tayo ay mahina. Amen po ba? Sabi, dahil alam na natin ang katuruan ng Diyos, alam na natin kung ano yung dapat nating gawin. Kung paano tayo magre-react o kung paano tayo kikilos sa ganong sitwasyon. Ayun na nga, binigay na nga ni Jesus yung pinakamahirap na sitwasyon ng buhay na pwede mong maranasan. Yung pag nagloko yung partner mo sa'yo o nag-commit siya ng sexual immorality. But then, sabi kahit ganong kabigat yung kasalanan, hindi mo pwedeng hiwalayan kagad. Dahil sinabi na sa una pa lang, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng sino man o ng tao. Amen po ba? So, malinaw to church. Naintindihan po ba dito yung part na to? Hindi po ba tayo naguluhan? Na hindi ho sinabi, hindi ho dahil sinabi ni Jesus na may exemption, is pwede na siya or approved na sa kanya yun yung divorce. Ang sagot po ni Jesus is hindi. Ito lagi niyong tatandaan. Itong part ng Matthew 19, 1 hanggang 12. Hindi ho siya turo o utos. Ano po ito? Sabi siya po ay sagot sa tanong. Hindi po siya katulad nung iba, kunyari sa Matthew 18, di ba? Or sa Matthew 5, yung sa Beatitude. Sabi yun po is yung mga turo talaga ni Jesus. But then dito sa Matthew 19, verse 1 to 12, sabi hindi ho siya yung masasabi natin na utos na ipinag-uutos talaga ng Diyos. Hindi ho. Siya po'y answer lang o sagot lang ni Jesus sa tanong ng mga Pariseo. Kaya nung sinabi ni Jesus na, kaya sinasabi ko sa inyo, kung hihiwalay ng lalaki ang asawa sa anumang dahilan maliban sa sexual na immoralidad, at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalo niya. So, hindi ho siya utos. Magkaiba ho yung utos, amen, church? Magkaiba ho yung, ano ba tawag dito? Yung pinayagan lang, ano ba tawag doon? Magkaiba ho yung pinahintulutan. Yun. Yung pinahintulutan sa utos talaga ng Diyos. Amen? Hindi ho porket pinahintulutan ni Moises is okay na ho sa Diyos yun. Hindi ho yun yung design ng Diyos. Amen po ba? Maliwanag po ba yung part na ito, mga kapatid? Amen? Tuloy natin yung basa. Sabi sa verse 10, sinabi ng mga tagasunod ni Jesus, kung ganyan pala ang panuntunan sa pag-asawa, mabuti pang huwag na lang mag-asawa. O, di ba? Kahit ho yung mga alagad nagulat ho sila or nag-react sila ng hindi maganda. Kung ganun pala yung huwag na lang mag-asawa, parang lugi Diba? Nagkasala na nga, tapos anuin mo pa. Diba? Diba? Pati ho yung mga alagad nag-react ng ganun. Pero sabi ho dito sa verse 11, sumagot si Jesus, hindi matatanggap ng lahat ang turong ito. Amen? Maliban na lang sa mga taong pinagkalooban nito. So, hindi ho lahat, church, mauunawaan yung turo na ito. Kasi napakabigat ho talaga na ito. Yun lang hong mga pinagkalooban na maintindihan, maunawaan yung turo ni Jesus. Amen? Mithiin ho natin, church. Hilingin ho natin sa Diyos, hingiin ho natin sa Diyos na maunawaan natin yung ganitong katuruan, yung ganitong part. Kasi pag naunawaan ho natin to, sabi napakahong part yun sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Grabe ho yun. Yung sabi nga yung question natin nung nakaraan, payag ka ba na yung kasalanan ng iba, kasalanan mo? Sabi, pag kaya mo yun, praise the Lord. Magpuri ka. Kasi, may bahagi ka sa kaharian ng Diyos.
Yun po yung mga totoong may bahagi sa harian ng Diyos. Kapag kaya niyang intindihin, unawain yung mga bagay-bagay na turo ng Diyos. Kasi dito, kahit yung mga alagad, nag-react eh. Parang lugi naman sa ganun ah. Huwag na lang tayo mag-asawa kung ganun din naman pala. Amen? Sabi sa verse 12, may iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-aasawa. May iba na ipinanganak na sadyang baog, ang iba'y hindi nakapag-asawa dahil sinadyang kapunin, at may iba namang ayaw mag-asawa dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Kung kaya ng sino man na hindi mag-asawa, huwag na siyang mag-asawa. Yun. Meron mo ba ditong kayang hindi na mag-asawa? Huwag na ho. Kasi pag yung asawa ho, sabi nga yung problema ng asawa mo, problema mo na rin. Kaya nga sabi ni Jesus, kung merong may kaya, huwag tayo mag-asawa. Kasi mas magaan sa buhay. Wala kang ibang problemahin, yung problema mo lang. Amen? Mas okay na sabi, ilaan mo yung buhay mo sa Diyos. Amen? Now, next tayo sa verse 13. Sabi sa verse 13, may mga taong nagdala ng maliliit na bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Pero sinuway sila ng mga tagasunod ni Jesus. Sinabi ni Jesus, verse 14, sa mga tagasunod niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ipinatong nga niya ang kamay sa verse 15 sa mga bata at pinagpala niya sila. At pagkatapos nito ay umalis siya. So may mga bata daw na lumapit. So una, lumapit kay Jesus, yung mga nanghihingi ng kagalingan, kasunod yung mga pariseo. This time, sabi, yung mga bata naman, yung lumapit para ipanalangin. But sabi ni Jesus, pinagpala sila ni Jesus. Amen? Sabi sa verse 16, tayo sa verse 16, ito, famous din to. Alam ho natin tong istorya na ito. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kung gagawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yun. Yung binatang mayaman, lahat po to, alam natin eh. Paulit-ulit na ho ito, mga kapatid. Sabi sa verse 17, sumagot si Jesus, bakit tinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Sa verse 18, alin po ba sa mga ito? Tanong ng binata. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa kasinungalingan. Verse 19, igalang mo ang iyong ama at ina at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So yun po yung sinabi ni Jesus, ito yung sundin mo. Amen? Pero sinabi ng binata, verse 20, sinusunod ko po ang lahat ng iyan. Ano pa ba ang kulang sa akin? So sinusunod daw ng binata lahat nung nabanggit ni Jesus. But then nagtanong siya, ano pa daw po yung kulang sa akin? Para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harapan ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian. At ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. So yun pala yung kulang sa kanya, mga kapatid. Ano daw yung kulang? Yun, share your blessing. Hindi niya pa kayang isuko. Sabi niya, ginagawa ko na lahat yan, Panginoon Diba? Lahat ng sinabi niyo, nagagawa ko na Pero uulitin ko sa inyo, mga kapatid. Reminder
Nasabi nga ho, wala tayong maitatago na kahit katiting sa ating Panginoon. Alam niya ho kung ano yung laman ng ating puso. Nakikita niya ho kung ano yung laman ng ating puso at nakita niya po, una pa lang, alam na ng Diyos na hindi kayang gawin yun ng binata. Hindi ho coincidence yung sinabi ni Jesus dito na umuwi ka at ibenta mo yung mga kayamanan at ipamigay mo sa hirap. Hindi ho coincidence yun. Kundi test ho yun sa binata. Kasi nga ho, una pa lang alam na ni Lord na may iba pa siyang Diyos. Yun nga ho yung pera, yung kayamanan. Na hindi niya pa kayang isuko sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, on the spot kagad ni Jesus eh. Di ba? Hindi na nagpaligoy-ligoy ang ating Panginoon. Sinabi niya na kagad dun sa binata kung ano yung kulang sa kanya. Amen po ba? Yung hindi niya pa kayang gawin. Hindi na kailangan magpaligoy-ligoy pa ng Panginoon. Sinasabi niya kung ano yung kakulangan natin, kung ano yung kailangan mabago sa atin. Ganun po ang Panginoon. But then, sabi, hindi ho natanggap ng binata. Sayang. Sabi, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Sa panahon natin, church, may nabalitaan na ho ba kayo na napakayamang tao, tapos binenta ang lahat para sumunod sa ating Panginoon? Ibinigay lahat ng kayamanan sa mga may hirap para sumunod sa Panginoon. May nabalitaan na ho ba kayong ganon? Parang wala di ba? Sabi, yung iba nga, ang lalaki na ng sahod, 300K a month. Pero nangungurap pa. Di ba? Gusto hamig pa rin ang hamig. Kasi nga ho, walang kakontentuhan sa sarili. Walang kakontentuhan sa kung anong meron sila. Biruin mo yun, 300K na a month mo. Tapos kulang pa yun. Di ba? Magnanakaw ka pa. Nanakawan mo pa yung kapwa mo tao. Kaya nga sabi, totoo yung sabi ng yung mahirap, lalong umihirap. Yung mayaman, lalong yung mayaman. Yun po yung nangyayari dito sa mundo natin ngayon. Laganap ho. Yung isa pa nga ho, kala natin mabuti kasi tumutulong sa kapwa Sangkot din pala. But then, sabi nga ho, ganun talaga, inilagay sila ng Lord, inalaw ng Lord, na gawin nila yung mga bagay na yon para sa pagdating dating ng panahon na dumating na yung paghuhukom ng Diyos, makikita ng lahat kung sino ba talaga yung totoo, kung sino ba talaga ang Diyos sa harapan. Makikita nila yung galit at puot ng Diyos at makikita nating lahat yun. Kaya huwag kayong mag-worry mga kapatid. Marami ho sa atin ngayon na babother din dahil sa pinaggagawa ng sistema ng mundo natin. But then, palagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos o ng Biblia. Palagi kayong maging kalmado. Sabayan nyo lang yung agos. Gawin nyo lang kung ano yung tama at mabuti kahit nandito kayo sa sitwasyon na napakahirap. Yun po yung gusto ng Panginoon na gawin natin mga kapatid. Kasi ano bang magagawa mo? Kahit mag-react ka ng mag-react, hindi mo naman sila mababago So, imbis na type ka ng type dyan, comment ka ng comment sa Facebook, makipagtalo, makipagdebate ka pa sa kung kani-kanino, sabi, ipanalangin mo sila. Yun yung dapat gawin natin, mga kapatid, na nakakaunawa. Imbis na nood ka ng nood ng kung ano-ano, di ba? Ikaw lang din naman naapektuhan pagkatapos mong panoorin, ikaw, bad trip ka na kasi nadala ka doon sa O nga, na-carried away ka Sabi, nagbabayad ako ng buwis tapos binubulsa lang nila. Di ba? Nagkakaroon ho tayo ng mali sa ating puso. Imbis na isipin natin yung mga bagay na yun, isipin natin kung ano yung mabuti sa harapan ng Diyos. Yun po yun, mga kapatid. Amen? Now, balik ko tayo dito sa topic. Sa verse 23, kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap
para sa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Nabigla ang mga tagasunod nang marinig nila ito. Kaya nagtanong sila, kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas? Ha? Kahit yung mga tagasunod nabigla nung sabihin ni Jesus na napakahirap para sa mga mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi ng mga tagasunod niya, Panginoon, sino na lang po yung makakapasok? Sinagot sila ni Jesus. Ano po yung sagot ni Jesus? Sabi sa verse 26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos ang lahat ay posible. Amen? Napaka-powerful po nung message na yun. Nung word na yun ni Jesus. Kasi kung titignan ho natin, kahit sino sa atin dito, church, wala hong pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo lang. Imposible ho sa atin na magawa natin. Nasa sariling sikap natin, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi ho. Sabi nga ho ng Biblia, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Ngayon, kung tatanungin nyo kung sino ang maliligtas, wala hong maliligtas. But then, by the grace of God, amen? Ibinigay niya yung nag-iisa niyang bugtong na anak, which is si Jesus, para sabi yung imposible sa ating mga tao ay maging posible. Amen? Through Jesus Christ, may kaligtasan ho tayo. Pwede ho tayong maligtas, mga kapatid. Ganon ho ka-powerful ang ating Panginoon. Ganon ho siya kamakapangyarihan, mga kapatid. Nasabi kong ikaw ay susuko at susunod sa kanyang gusto, sa kanyang kalooban, sabi lahat ng imposible ay nagiging posible sa harapan ng Diyos. Sabi nga ho, yung kamelyo, paano mo ipapasok yun sa butas ng karayom? Men? Yung sinulid pa nga lang, hirap na hirap ka na Yung kamelyo pa, paano mo ipapasok yun? Men? Sabi, walang imposible pag sa Diyos. Amen? Walang imposible sa Diyos po. Pag ginusto ng Diyos, mangyayari. Amen? Sabi sa Romans, ililigtas ko kung sino yung gusto kong iligtas. Amen? Diba? Wala ho tayong pwedeng maireklamo sa Diyos Kasi hindi naman ho sa kakayanan natin, tayo naligtas. Hindi ho sa mabubuting gawa natin, tayo naligtas. Hindi ho dahil active tayo sa church o palagi tayong nagagamit sa gawain ng Diyos is tayo maliligtas. Hindi ho. Dahil ho sa ating Panginoon ho, tayo ay naligtas. Amen po? Kaya sabi ho dito, tuloy natin yung basa sa verse 27. Nagsalita si Pedro, paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ano po ang mapapala namin? So, tapos na si Jesus doon sa mga mayayaman. So, paano naman doon sa mga mahihirap? Nasabi, iniwan ang lahat. Sa verse 27, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang araw, babaguhin ng Diyos ang mundo, at ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono, at kayong mga tagasunod ko ay uupo rin sa 12 trono upang husgahan o pamunuan ang 12 lahi ng Israel. Verse 29, at ang sinumang nag-iwan ng kanyang bahay, mga kapatid, magulang, mga anak o mga lupa, dahil sa akin ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Amen? And sa last, sabi po dito sa verse 30, maraming dakila ngayon na magiging hamak at maraming hamak ngayon na magiging dakila. In English,
But many who are first will be last, and many who are last will be first. So ano yung assurance ni Jesus para dun sa mga nag-sacrifice? Sabi, iniwan yung kanilang mga bahay, iniwan yung kanilang pamilya, mga anak, mga asawa, para sumunod sa ating Panginoon. Iniwan ang lahat. Sabi, darating ho, sabi kapag umupo na si Jesus sa trono, lahat ng nag-iwan ng mga bagay-bagay sa kanyang buhay, sabi, papalitan ng Diyos ng higit pa sa kanyang mga iniwan. So yun po yung assurance ni Lord, promise ni Lord sa atin, na kapag tinuon mo, inilaan mo ang buhay mo sa Kanya, may promise po si Lord. Panghawakan po natin yun, mga kapatid. And sabi ho sa last, ang sabi sa last? Sabi, maraming nauuna ang magiging huli, at yung mga naging huli ay mauuna. Paano ho ba natin naintindihan yung church? Dati ho yung pagkakaunawa ko doon, sabi, maraming unang tinawag ang Diyos na tumalikod na, at yung ngayong mga nahuli, ngayon siya tinawag, sila yung mga nauna. Ganun yung pagkakaunawa ko dati. But then, sabi nga, nung binasa ho natin siya ng paulit-ulit at hiningi ng kaunawaan sa Diyos, ang ibig sabihin pala neto, na sabi yung mga nauna ay mahuhuli at yung mga nahuli ay mauuna, is by context ho. Kung sino yung tinuturing ng Diyos, ng mundo, na mga nasa unahan. Sino ba yung tinuturing ng mundo na mga nasa unahan ngayon? Yung may mga kayamanan, may mga kapangyarihan. Amen po ba? Sila po yung tinuturing ng Diyos na mga nasa unahan. Sino daw ho yung mga nasa hulihan na tinuturing ng mundo? Sila ho yung mga walang-wala sa buhay. Diba? Sabi nga ho, may word doon na nasa pinakalaylayan. Amen? Diba? May ano yun? Anong tawag doon sa gano'n? Ha? Ano? Pyramid, yung pagkakasunod-sunod. Sabi, tayo yung pinaka nasa laylayan. Sabi, mga walang-wala, kundi umaasa lang sa Diyos. Amen? Yung kahig, isang tuka. Yun po yung ibig sabihin ng church. Nasabi, maraming tao ngayon. Sinasabi ng mundo, nasabi sila yung nasa unahan, pero pagdating ng ating Panginoong Hesus, sila po yung mga nasa hulihan at tayo ho yung mga nasa unahan. Amen po? Yun po yung ibig sabihin nito. Kagaya na lang ho nung turo sa atin nung nakaraang Friday. Di ba? Yung sa Beatitude. Di ba? Yung pagkakaunawa ng mundo sa blessing o sa pinagpala is yung meron ka. Amen? May bago kang cellphone, may bagong sahod na naman, o marami kang pera, may bagong bahay, may kotse. Yun po yung bless para sa kanila. Yung meron ka ng mga bagay, material. But then, sa Beatitude ho, sabi nga ho ng ating mga ngaral, ang totoong mapalad is yung mga taong walang-wala. Amen? Biblical ho yun. Yun po yung turo ni Jesus. Sabi, nung tinuturo ni Jesus yung Beatitude, sino ho yung mga nandoon sa kanyang harapan at nakikinig? Yung mga taong walang-wala. Amen? Sabi nga ho, pinakain pa ni Jesus 5,000, 4,000. Kumbaga, desperate na ho sila. Dahil wala na silang malapitan. Walang-wala sila. Lumapit ho sila kay Jesus. At sinabi ni Jesus, ang totoong mapalad is yung mga taong walang-wala. Kaya ho, sinasabi rin ho dito, kung sino ho yung mga nasa unahan ngayon, tinuturing ng mundong nasa unahan, sa bandang huli ho, sa pagdating ng ating Panginoon, sila po yung mga nasa hulihan na. At tayong mga umaasa lang sa Diyos, sumusunod ng tapat sa Kanya, sabi tayo yung ilalagay ng Panginoon sa unahan. Amen po ba? Yun po yung ibig sabihin nito na first will be last, and last will be first. Amen po ba? So, naintindihan po ba, church? Maiksi lang ho di ba? Madali lang hong unawain. Sabi ho, basta ho, babasahin lang ho natin siya ng buo. So, kanina ho, nung inumpisa natin yung Matthew 19, wala ho ba kayo napansin, church? Sabi nga ho natin, nung una, lumapit yung mga gustong gumaling,
Sunod, lumapit din yung mga pariseo para tanungin si Jesus. Kasunod, lumapit yung bata, yung mga bata. Then kasunod nun, may lumapit din uli na isang binata. Sabi, iba't ibang karakter. Yun nandito sa Matthew 19. Iba't ibang karakter yung lumapit. Pero iisa lang ho yung pinagpala ng Diyos. Yung nasa gitna ho, yung akala natin parang wala lang. Kasi parang inulit lang siya di ba? Sa Matthew 18, nabanggit na yung mga bata. Pagdating dito sa Matthew 19, nasa gitna siya. Napagitnaan ho siya. Tapos, maiksi lang yung word para dun sa mga bata. So, minsan parang hindi natin siya pinapansin o binibigyan pansin. Kasi nga ho, ay parang naulit lang sa nung Matthew 18 Tapos maiksi lang, parang wala lang. Pero hindi ho natin nakita yung kahalagahan nun. Na sa lahat ng karakter na lumapit noon kay Jesus, isa lang ho yung pinagpala ni Jesus. Sino ho yung pinagpala niya? Yung mga bata. Bakit daw ho mga bata? Amen? Bakit daw ho mga bata, church? Bakit mga bata yung pinagpala ng ating Panginoong Hesus? Kasi di ba kung maaalala nyo sa Matthew 18, sabi ang totoong may bahagi sa kaharian ng Diyos ay katulad ng mga batang ito. Nasabi may pusong mapagpakumbaba at handang sumunod. Sana ho naintindihan ho natin yun, naunawaan natin yung church. Kung paano tayo pinapaalalahanan ng ating Panginoon na maging mga bata kayong muli. Amen? Hindi ho yung sa sitwasyon Hindi rin ho yung pera yung dahilan. Kundi nasa puso ho yung ano ba tawag dito? Nasa puso ho yung kakulangan. Pero makikita natin na ang puso ng isang bata ay perpekto para sa paningin ng Diyos. Hindi naman ho masamang maging mayaman Wala ho kayong mababasa sa Bible na masamang maging mayaman. Pag binasa nyo nga ho yung Bible, maraming taong mayaman dun But then, hindi ho yun yung issue. Ano ho yung issue? Yung puso ng bawat isa. Kung paano natin tatanggapin at kung paano tayo susunod sa harapan ng Diyos. Kasi ganito yan, church Madalas, ang disenyo ng Diyos ay taliwas sa gusto nating mga tao. Yun ho yung church. Kaya ho dito sa Matthew 19, tinuturuan ho tayo ng ating Panginoong Hesus. O sinusubok niya ho tayo, tinatanong niya ho tayo. Susunod ka pa rin ba? Kahit na yung disenyo ko para sa inyo ay taliwas sa kagustuhan ninyo. Madalas ho kasi, yun ho yung disenyo ng Diyos. Yung gusto natin, taliwas sa disenyo ng Diyos. Diba? Sabi nga ho Kaya pinahintulutan ni Moises yung divorce. Kasi yung napakatigas ng ating mga puso. Sinusunod natin kung ano yung gusto natin. But, in the first place, may turo na ang Panginoon na hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pinag-isa na ng Diyos. So, taliwas ka agad, mga kapatid. May sarili tayong kagustuhan, but then may gusto ang Diyos na ipagawa talaga sa atin. Now, ito yung question doon, church. Para sa lahat. Para sa atin ho. Walang exemption. Kaya mo na bang sumunod sa disenyo ng Diyos kahit taliwas ito sa iyong puso o sa iyong kagustuhan? Pagbulay-bulayan ho ninyo yan, mga kapatid. Kung kaya nyo bang isuko lahat, ano ba yung mga bagay na hindi nyo pa naisusuko? Kayo lang naman ho yung nakakaalam yan at ang Diyos. Kung kaya nyong isuko yung mga bagay na yan, praise the Lord. Pero kung hindi nyo pa kayang isuko, ipanalangin nyo na ho yan sa Diyos. Isuko nyo na ho yan sa Diyos. Kasi
Uulitin ko ho, ang pinagpapala ng Diyos ay katulad ng mga bata. Hindi ka pagpapalain ng Diyos kung hindi ka magiging katulad ng isang bata na may pusong mapagpakumbaba at handang sumunod. Yun po yung tinuturo sa atin ng Matthew 19, mga kapatid. Ang disenyo ng Diyos ay taliwas sa kalooban ng ating mga puso. Ngunit, hinihikaya tayo ng Diyos na piliin natin kung ano yung tama at mabuti. Yun na yung church, para ho tayong nag-exam eh. Alam niyo yun, nag-exam, para tayo nag-exam sa school, pero ibinigay na ng teacher kung ano yung sagot. O, bilugan niyo yung letter B. Ha? A, B, C, D eh. Bilugan niyo yung letter B, yan yung tamang sagot. Now, kapag binilugan mo pa rin yung letter A, yung letter C, ay may problema ka na ho, kapatid. May problema ka ho sa pag-iisip. Amen? Sabi, binigay na ng Diyos yung sagot, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Amen? Again, church, naintindihan ho ba? Mabilis lang ho ba? Amen.